Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga kabalyero ay nagmamadaling sumakay sa malayo, patungo sa direksyon ng mga Peregrino. Tinitingnan nito ni Vlad na may seryosong ekspresyon at naiisip na kahit sino ay makakaintindi na hindi ito isang gyera, kundi isang pag-escort. Una sa lahat, hindi ito pangangaso. Ang karwahe na sinasakyan niya ay tumama sa isang bato at tumalon ng bahagya. Nagulat siya dito at sinabing nahihilo siya, kaya mas mabuti na lang na maglakad siya. Tinanong siya ni Portly kung okay lang siya, kung nahihilo ba siya. Bumaba si Vlad sa karwahe at sinabing hindi naman ganoon kasama ang pakiramdam niya. Tumitibok lang ang kanyang puso ng malakas. Nagtatanong siya kung ito ba ay dahil sa pag-alog ng husto ng karwahe. Naglakad si Portly sa tabi niya at nagtanong, kaya ano? Ngayon maglalakad siya ng kaunti at gaganda ang pakiramdam niya. Tumingin siya sa gilid at sinabing may magandang tanawin dito. Sabi ni Portly totoo ito. Gusto niya talagang ipakita sa kanya ito. Ang mga damuhan ay umaabot hanggang Varna. Minsan may mga halimaw na lumalabas, ngunit sa taong ito, salamat kay Joseph, hindi na natin kakailangang mag-alala ruin. Nagtatanong si Vlad, ito ba ay salamat sa kanya? Sumasang-ayon si Portly at sinabing ang pangangaso na sinalihan din niya noong nakaraang taglamig. Naalala niya ito at sinabing, nag-ambag din siya sa tanawin na ito. Napansin niya ang isang malaking ulap ng alikabok sa malayo at nagtatanong, ano yun? Isang malaking grupo ng mga kabayo ang nagmamadaling tumawid sa bukid. Si Vlad ay labis na nagulat nang napansin niya ito at tumingin ng may labis na pagtataka. Hindi inaasahang nakaramdam siya ng isang kakaibang bagay at mas lalo siyang nagulat dahil dito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at nagtataka kung anong nangyayari na naman sa kanyang puso. Ang malaking grupo ng mga kabayo na ito ay patuloy na nagmamadaling patungo sa hukbo ng mga kabalyero. Sinabi ng isa sa mga kabalyero na ito ay isang kawan ng mga ligaw na kabayo. Sabi ni Lotver na ngayon, sila ay mga bisitang hindi inimbitahan. Huminto siya at nagtatanong, gayunpaman, bakit sila tumatakbo patimog? Ang tanong na ito ay nagpabighani sa mga kabalyero na pag-isipan ito at tumingin sa kanya. Sinabi ng isa sa kanila na tama siya. Talagang napakakakaiba nito. Sa panahong ito ng taon, dapat silang gumalaw patungong Hilaga, kung saan may mas maraming land iyan. Si Lotver ay patuloy na nagmamasid at iniisip na nagmamadali sila ng kakaiba. Para bang may humahabol sa kanila. Si Vlad, na may labis na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumitingin sa kabayo na nagmamadali sa harap ng grupo at nagtagpo ang kanilang mga mata. Siya ay patuloy na nakatitig sa kabayo na ito at napagtanto na siya ay parang naging bato. Ngunit bakit nangyayari ito sa kanya? Biglang nagsimula ang isang malakas na lindol at isa sa mga kabalyero ang nagbabala kay Lotver tungkol dito. Tumingin si Vlad pababa na may tensyonadong ekspresyon sa kanyang mukha at iniisip na hindi ito isang lindol, kundi isang panginginig. Naalala niya ito ng mabilis. Bigla, sa likod ng grupo ng mga kabayo, isang malaking halimaw ang gumagapang mula sa lupa. Ang kabayo na nagmamadali sa unahan ay lumingon at tumitingin sa nangyayari sa likod. Ang mga kabalyero at mga peregrino na nakakita nito ay labis na nagulat sa nangyayari doon. Si Vlad ay tumitingin din dito na may bukas na bibig sa pagtataka at iniisip na ito ay isa sa mga labi ng bumagsak na dragon, isang deathworm. Ang malaking halimaw na ito ay patuloy na humahabol sa grupo ng mga kabayo na bukas ang bibig. Inaatake niya sila at kinakain ang isa sa mga kabayo. Si Dorothea ay tumitingin sa halimaw na ito nang may pagtataka at sinasabing may mali dito. Ang mga deathworm ay karaniwang hindi kumakain ng laman. Siya ay labis na nagulat sa nakikita niya sa harap niya. Ang halimaw na ito ay patuloy na kumakain ng mga kabayo na hinahabol niya. Maingat niyang sinusuri ang deathworm at sinasabing isang kakaibang enerhiya ang nagmumula sa likod ng ulo nito. Isang kabalyero ang malakas na tumawag kay Lotver at sinasabing ang mga ligaw na kabayo ay patungo mismo sa mga peregrino. Ang deathworm ay nakaramdam ng isang kakaibang bagay at ito ay nakaakit sa kanyang atensyon. Ang halimaw na ito ay lumilingon at tumitingin sa isang bagay sa malayo. Isang grupo ng mga kabayo ang nagmamadali patungo sa mga peregrino. Isa sa mga kabalyero ang malakas na nagbabala sa iba tungkol sa nangyayari. Tinawag ni Lotver si Dorothea at malakas na nagtanong kung ano ang reaksyon ng deathworm. Sinasabi niya ng may labis na takot na ekspresyon na ang halimaw na ito ay walang mga mata at tainga.
Nagpo-focus sila lamang sa mga panginginig ng lupa. Malakas na sinabi ni Lotber na kailangan niyang magpakatatag at gumawa ng isang plano upang palayuan ito. Nagulat si Dorothea dito at sumasang-ayon sa kanya. Malakas na tinawag ni Lotber si Vlad at sinasabing kailangan si Dorothea dalhin sa mas mataas na lugar at protektahan siya. Kapag nakahanap sila ng paraan upang maabala ang Deathworm, kailangan nilang magbigay ng isang senadorias. Malakas siyang sumasang-ayon sa kanya at sinasabing naintindihan niya siya. Hinugot ni Lotber ang kanyang espada at malakas na sinasabing dapat silang lahat ay makinig sa kanya. Hindi mahalaga kung ang sitwasyon na kinakaharap nila ay may saysay. Ang mahalaga ay dapat silang nasa kanilang mga lugar at gawin ang dapat nilang gawin. Ito ang kanilang gawain mula sa Count. Siya, kasama ang lahat ng mga kabalyero, ay nagsisimulang magmadaling patungo sa Deathworm at malakas na sinasabing kailangan nilang protektahan ang mga Peregrino. Sinasabi nila na kailangan nilang magmadali pasulong. Si Lotber ay may tensyonadong ekspresyon sa kanyang mukha and iniisip na ang lahat ng ito ay ganap na walang saysay at ang sitwasyon ay lumalaki sa isang kakaibang direksyon. Ito ay nangangahulugang may isang bagay na supernatural sa likod ng lahat ng ito. Iniisip niya na gumagana ito, hindi siya natatakot. Ang kanyang espada ay nasasakupan ng mga apoy at nagtataka siya kung paano sila naglakas loob na gawin ito sa teritoryo ng Bazid. Pagkatapos ng ilang sandali, si Vlad, kasama si Portly at Dorothea, ay ginawa ang iniutos sa kanila ni Lotber at tumayo sa isang mataas na bundok. Nagtapon si Dorothea ng isang malaking dami ng mga potion sa lupa upang mas madaling mahanap ang hinahanap niya. Tinitingnan niya ang lahat ng mga potion na ito at nagtatanong kung anong kulay ang vibration spell. Si Vlad ay lumingon sa kanya at nagtataka, nagsesearch ba ito sa pamamagitan ng kulay? Ang boses ay nagsasabing ito ay parang isang banal na lihim. Ang banal na misteryo ay nilikha ng Trinidad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kabanalan at aura. Nagulat si Vlad dito at iniisip na tila ito ang dahilan kung bakit siya ang salamangkero ni Lotber. Bigla, hindi kalayuan sa kanila, isang malaking apoy ang bumangon na may malalakas na tunog. Lumingon sila, labis na nagulat dito at malakas na nagtanong, ano yun? Nakikita nila kung paano ang Deathworm, na napapalibutan ng apoy na ito, ay nagsisimulang sumigaw ng napakalakas sa sakit. Ginagamit ni Lotber ang kanyang aura, na nagiging sanhi ng kanyang espada at kaliwang mata na magningas. Si Vlad ay tumitingin dito ng may labis na pagtataka at iniisip na ito ay kahanga-hanga, siya ay nasa isang ganap na ibang antas. Ang boses ay nagsasabing hindi ito sapat, hindi siya handa. Tinitingnan niya ang malaking halimaw sa harap niya na may isang napakatensyonadong ekspresyon at iniisip na ito ay masama. Ito ang pinakamalakas sa mga dragon, hindi ba? Ang Deathworm ay tumitingin sa kanya at naglalabas ng malalakas na tunog na alon sa kanyang sigaw. Binuksan nito ang bibig ng malaki at gumagalaw patungo sa kanya upang kagatin siya. Kinokontrol ni Lotber ang kabayo upang magsimula itong magmadali at ang Deathworm ay agad na sumisid sa lupa. Pagkatapos noon, ito ay patuloy na gumagapang ng malalim sa ilalim ng lupa. Ang mga nababahalang kabalyero ay tumawag kay Lotber at nagtanong kung okay lang siya. Malakas na sinabi ni Lotber na hindi sila dapat maging kampante. Ang Deathworm na ito ay hindi makakatakas ng ganoon kadali. Sinasabi ng boses na lalo pang nagiging komplikado ang sitwasyon. Gaano man siya kahusay na mandirigma, hindi niya magagawang gumawa ng anuman laban sa kaaway sa ilalim ng lupa. Itinaas ni Lotber ang kanyang espada sa ibabaw ng kanyang ulo at malakas na sinasabing kailangan nilang hanapin ang halimaw na ito, dapat itong nasa malapit lang. Sumasang-ayon ang mga kabalyero sa kanya at siya ay tumitingin sa paligid at sinusubukan ding hanapin ang Deathworm na ito. Napansin ng isa sa mga kabalyero ang halimaw na ito, malakas na tumawag sa amo at itinuro siya sa tamang direksyon. Sinasabi niya, nakikita niya ang Deathworm na gumagalaw sa ilalim ng lupa at malakas na sinasabing ito ay patungo sa mga Peregrino. Agad na nagsisimulang tumungo si Lotber sinasabing kailangan nilang sundan ang halimaw na ito. Samantala, si Vlad ay lumingon at may nababahalang tingin na sinasabi kay Dorothea na sa tingin niya kailangan nilang magmadali. Nakikita niya ang paggamit niya ng kanyang buntut upang gumuhit ng isang uri ng simbolo sa isang piraso ng papel at nagulat nang makita ito. Tinitingnan niya ito na may isang napaka-displeased na tingin at nagtatanong, sa tingin mo ba ngayon ang tamang oras para sa mga laro?
Si Dorothea ay namula dahil dito at malakas na nagtanong, ano sa tingin mo? Hindi ako naglalaro, ito ay isang kakaibang pamamaraan ng mga Beastmen. Pagkatapos noon, ang simbolo sa piraso ng papel ay nagsisimulang maglabas ng isang mahiwagang liwanag at malakas niyang sinasabi na kung hindi siya ginulo ni Vlad, sana ay handa na ang lahat. Tinawag niya si Portly, ibinigay sa kanya ang piraso ng papel na ito at sinasabing kailangan niyang dalhin ito kay Lotber. Upang gamitin, ang papel ay dapat kuskusin o gupitan. Laking gulat ni Portly, itinuro niya ang sarili sa pagkalito at nagtanong, ako ba ang sinasabi niya? Malakas na sinabi ni Dorothea na lubusan siyang pinagod ng spell, kaya nahihirapan pa siyang maglakad. Hindi marunong sumakay ng kabayo si Vlad kaya sino pa ang gagawa nito kundi siya. Sinabi ng boses na kahit kaya niya, mahuhuli pa rin siya. Mas mabilis gumalaw ang Deathworm sa ilalim ng lupa kaysa sa ibabaw. Ang mga kabalyero ni Lotber ay hindi man lang makahabol sa kanya. Inabot ni Vlad at inagaw ang isang piraso ng papel mula sa kamay ni Dorothea. Naisip niya na ito ang kanilang huling pag-asa. Malakas na tinawag siya ni Dorothea na, Blonde, at tinanong kung ano ang gagawin niya. Nakita niya itong tumalon at malakas na sinabi sa baliw na ito na halos bangin na iyon. Nakangisi si Vlad habang dumudulas pababa. Naisip niya na si Lotber ay nakikipagkumpetensya kay Joseph para sa titulo ng pinuno ng pamilya. Bukod pa rito, ang kanyang mga kabalyero ay ang Bezid Elite. Hindi naman talaga kailangan na kumilos ang isang basalyo na tulad ko, pero ang isipin ng hayop na iyon ay hindi tumitigil sa pag-abala sa akin. Naaalala ko ito hanggang sa kaibuturan ng aking buto. Kung ano ang pakiramdam kapag ang kanyang bahay ay winasak, at wala siyang magawa. Sinabi ng boses na kailangan niyang mag-concentrate, ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga binti. Agad-agad pagkatapos niyang sabihin ito, natisod si Vlad sa isang nakausling bato. Nawalan siya ng balanse at nagsimulang mahulog na may mukhang gulat na gulat. Tumama ng malakas ang kanyang katawan sa mga bato at sumigaw siya sa sakit. Patuloy siyang nahulog at tumama ang kanyang likod. Nag-alala ang boses sa nangyayari at sinabi na kailangan niyang mag-group up. Ginawa ni Vlad ang sinabi sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang ulo ng mga kamay at patuloy na nahulog hanggang sa pinakailalim. Pagkatapos ng ilang segundo, nakarating siya sa pinakailalim at tumama ng napakalakas. Pagkatapos humiga ng ilang segundo, nagsimula siyang dahan-daang tumayo, sa kabila ng sakit. Laking tuwa ni Portly sa nangyari at nagsimula siyang umiyak at sinabi na gumagalaw siya. Tinitigan ito ni Dorothea na may mukhang gulat at nagtanong, paano siya nanatiling walang pinsala pagkatapos mahulog mula sa ganoong kataas? Tumayo si Vlad at sinabi na hindi niya inaasahan na magiging maayos siya. Akala niya ay mababalian siya ng ilang buto. Napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa at tumingin dito ng gulat. Isang kabayo na tumatakbo sa unahan ng grupo ang napansin ng isang bagay na nakaakit ng atensyon. Lumingon ito at tumingin kay Vlad, kung saan nanggagaling ang maliwanag na enerhiya. Ang atensyon ng kabayong ito ay nakatuon kay Vlad habang nangyayari ito sa kanya. Sinabi sa kanya ng boses na ito ay ang basbas ng ahas, kung wala ito ay mamamatay siya. Sinabi ni Vlad na may mukhang gulat, hindi ka panipaniwala ito. Sumang-ayon ang boses at sinabi na kailangan nilang pumunta doon pag may pagkakataon. Nagsimula siyang tumakbo at sinabi na sigurado siyang nandoon pa rin sila. Sinabi niya na magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon. Pero sa ngayon kailangan nilang kumilos. Naisip niya ang mga peregrino, lumingon at tumingin sa kanila. Napansin niya ang ilan sa kanila na nagtutulak ng kariton at ito ang nagpatigil sa kanya. Napansin niya si Father Andreas at nagtaka, siya ba yun? Tinitigan siya ni Vlad nang may mukhang gulat at nagtaka, siya ba ang namumuno sa mga peregrinong ito? Tumingin siya sa paligid at nagtaka, nasaan si Lotber? Tumingin siya sa kanilang direksyon at naisip na napakalayo nila. Mauuna ang Deathworm na maabot ang mga peregrino. Mahigpit niyang hinawakan ang piraso ng papel na may spell sa kanyang kamay. Naisip niya na nangangahulugan ito na nasa panganib ang pari. Sinabi ng boses na minsan ang pagkakataon ay lumilitaw sa harap nila sa anyo ng tadhana at pinipilit silang gumawa ng desisyon. Patuloy na gumagapang ang Deathworm sa ilalim ng lupa ng mabilis. Inihagis ni Vlad ang piraso ng papel sa ere at naisip na wala siyang oras para mag-isip,
kailangan niyang kumilos ngayon. Pinutol niya ito gamit ang kanyang espada na may seryosong mukha at naisip na kung gayon, hindi siya dapat mag-alinlangan. Pagkatapos niyang gawin ito, isang magic circle ang lumitaw sa ibabaw niya na may simbolo na iginuhit sa piraso ng papel. Mula sa bilog na ito ay lumabas ang mga mahiwagang simbolo na nanatili sa talam ng kanyang espada. Itinaas ni Vlad ang kanyang espada na nanginginig ng malakas, at malakas na sinabi sa halimaw na nandito siya. Ibinaon niya ang kanyang espada sa lupa at walang nangyari sa loob ng ilang segundo. Agad-agad pagkatapos nito, nagsimulang kumalat ang panginginig mula sa spell na ito sa buong lupa. Sinabi ng boses na hindi ito sapat. Kailangan niyang dagdagan ang panginginig ng husto upang tawagin ang kanyang mundo. Ipinikit ni Vlad ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang espasyo na puno ng tubig at ang refleksyon, isang dragon na may nakikitang kastilyo. Idinilat niya ang kanyang mga mata, naglabas ng malaking dami ng enerhiya, at naisip na dapat itong tumingin sa kanya. Ito ang natitira sa nahulog na dragon. Patuloy siyang umupo sa lugar sa loob ng ilang sandali na nakabaon ng espada sa lupa at naghintay sa halimaw na ito na may seryosong mukha. Nagawa niyang makuha ang atensyon ng halimaw na ito, at gumapang ito mula sa lupa sa tabi niya. Laking gulat ni Lotger nang makita ang ginawa niya at tumingin dito. Sina Portly at Dorothea ay laking gulat din at tumingin sa kanya na nakanganga. Itinaas ni Vlad ang kanyang ulo at tumingin sa halimaw sa harap niya na may seryosong mukha. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa lupa, tumingin sa Deathworm sa harap niya, at sinabi na nandito na ito. At malakas na sumigaw ang Deathworm habang nakatingin sa kanya.